sa Christmas Around the World. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. By the way mga kabombo, ang bibisitahon tapong nasyon ngunya, iba ko ining pamilyar na nasyon pero may nasyon talagang araw gani. Ini pong nasyon kang Kosovo. Yan, at paano ba? Kosovo or Kosovo? Kosovo. Pero mas prepare ko ang Kosovo. Kosovo. And, yan mga kabombo, kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon, si Rams May Tugade. Ayan, si Ma'am Rams May Tugade, ang atin pong Bombo International News Correspondent mula po dyan sa Kosovo. So yan, magandang umaga po Ma'am Rams. Si Bombo Kier Liado po ito from Bombo Radio Naga. Welcome to our program. And bati muna kayo. Ma'am, magpakilala muna kayo sa atin pong mga listeners and viewers. Kilala mo na po. Ako pala si Daddy. I'm 42 years old. I've been 6 years working here in Kosovo. So, ayan, shout out sa mga viewers natin dyan sa buong mundo. Alright, Kosovo pala. Eto, ma'am, malaman po namin, eto po bang Kosovo ay Christian country o hindi po? Hindi po. Ano po ito Muslim country po ito. Siguro, ano dito, almost like 90% ang Muslim talaga dito. Parang Christian dito, parang 10% lang. Pero hindi sila yung, alam mo ba yung, hindi sila yung tipong religyoso talaga na kagaya ng Middle East, na Dubai, ganyan. Alright, opo. Ito ma'am, puntahan natin tong mga paraan ng pag-celebrate ng Pasko dito po sa Kosovo, and then mai-compare natin dito sa Pilipinas. Dito kasi sa atin ma'am, alam naman natin, September pa lang. Actually, hindi nga September siguro mga August, July. Yung iba feel na yung presence ng Christmas. What about dyan ma'am sa sa Kosovo? Meron na bang mga nagde-decorate or mga decoration? Well, siguro yung iba meron. Pero malaman namin ma'am, meron na po ba or ramdam na ba dyan yung diwa ng Kapaskuhan, ma'am Rams? Opo, opo, hanggang, kasi bali yung pagde-decorate po nila ng second week of October po, kagaya din po sa atin dyan sa Pilipinas. Same lang din po dyan, pero yung ibig sabihin nila yung pagde-decorate nila ng mga Christmas light, ganyan. So, yan yung simbolo ng New Year, na yung sasalubungin na nila yung New Year dito sa Kosovo. Tapos yan, tinatanggal nila yung mga Christmas light nila first week of October. Yung about po sa decoration, so nag-start na rin po silang nagde-decorate ng mga Christmas light second week of October. Kasi kasi itong bansa na to, which is liberated, sila mga Muslim na liberated. So, hindi mahalaga sa kanila yung Christmas, ang mahalaga sa kanila kasi dito New Year. So, dahil Pilipino kami, so kami lang mga Pilipino din yung nagbibigay ng halaga ang Christmas. Alright, opo. Eto, ma'am, malaman namin, paano po ba sineselebrate yung Pasko ng mga tao dyan sa Kosovo, Ma'am Rams? Yung dito po ay pag during Christmas po, yung sa 24 po ng gabi, yung mga Christian people, kahit mga Muslim din po, nakikihalubilo po sila sa Christian kasi sa Catholic, kasi may simba po dito ng 24 ng 12 midnight sa Catholic. So parang wala sa kanila yung Muslim man ako, hindi ako pwedeng wala sa kanila yon, yung parang din sila, nakikijoin. Yun lang po yung celebration sa pagsalubong ng Christmas dito. Yun yung nakasanayan ko dito for almost 6 years. Alright, opo. Dako tayo ma'am sa mga pagkaing inihahanda. Ano ma'am yung mga typical na mga putahe ng pagkain na inihahanda po ng mga tao dyan sa Kosovo pag Christmas, Ma'am Rams? Pag Christmas po, hindi po sila naghahanda, pero kami po mga Filipino, ayan, kami ang naghahanda. Pero yan, gumagawa kami like ng mga group, ganyan, ng mga kababayan natin dito. Tapos kami na yung bahalang nagpiprepare din sa sarili namin, sharing with each other sa isang apartment, ganon.
Alright, opo. Kayo ma'am na mga Filipino diyan po sa Kosovo, meron din ba kayo ma'am mga isasagawang selebrasyon or mga party gathering in connection po dito sa Christmas, Ma'am, Rams? Meron po. Meron po kami exchange. During Christmas ano po 'yan, ginagawa kagaya pong ngayong ano po December, ito pong next second week, December 14, we are going to celebrate our Christmas party pero for only Filipino. Alright. Eto ma'am, maitanong ko sa inyo something personal po ito. Ano po yung mga nami-miss niyong mga bagay, pangyayari, and even pagkain dito po sa ating bansa pag Pasko, Ma'am, Rams? Na-miss ko kasi yung family ko tuloy. Ano po, yung super nami-miss ko po talaga yung getting together with my family. Siyempre, yung buong pamilya kayo na naghahanda sa, yung sasalubungin niyo yung Christmas, ganyan. Kasi almost 7 years na wala ako sa Pilipinas. Hindi ako nakakauwi during Christmas. Sorry. Opo, mababaw kasi yung ano ko. Kasi naalala ko tuloy yung mama, sana makasama ka namin ng Christmas, pero wala Yun, emotional si Ma'am Rams. Okay lang po yan, ma'am. Anyway, ma'am, ito, bago tayo magtapos sa interview po na ito, sige ma'am, bigay ko sa inyo ang linya. Batiin nyo po yung inyo pong mga kamag-anak, pamilya dito po sa bansa, and even yung ating mga kababayan. Sige ma'am, bigay ko sa inyo ang linya po. Ayan po una po sa lahat, sa aking mga kapwa OFW, ayan, sa mga katulad kong hindi nakakauwi dyan, yan, tis-tis lang. Matatapos din, kaya natin to. So, gawin na lang, ipil na lang din natin yung Christmas dito sa ibang bansa. At syempre, sabi nga nila, life is so short. So, ayan, gawa din tayo ng paraan para magiging masaya tayo. Tapos, sa aking family naman, dyan, shoutout sa buong family ko, sa buong mundo. Ito nga, miss na miss ko na kayong lahat dyan, pero yun, wala naman akong magagawa kasi kailangan talagang mag-sacrifice. Dahil marami mga responsibility na dapat pa. So, yan, tis-tis lang po talaga. At saka, una sa lahat ay nandun naman si Lord na palaging kasama. So, yan. Merry Christmas sa ating lahat sa buong mundo. Yan, opo. Ito ma'am, bago tayo tuluyang magtapos, hindi pwedeng hindi ito mangyari. Banggitin nyo po yung aming pangmalakasang battle cry na Basta Radio Bombo. Banggitin nyo ma'am, Rems. Basta Radio Bombo from Kosovo. Yon ang battle cry. Anyway, maraming salamat po sa pagpa-unlock sa interview ito, Ma'am Rams May Tugade. Isang malaking karangalan po na kayo ay makapanayam. Ingat kayo palagi dyan, ma'am, sa nation ng Kosovo. Merry Christmas in advance. Happy New Year po sa inyo. So yan mga kabombo, ang satuya pong bisita ngunya na pagkaamay si Ma'am Rams May Tugade, ang satuya pong Bombo International News Correspondent, gikan po dyan sa Kosovo. Kosovo pala mga kabombo, yan naaraman ta mga kabombo kung paano sineselebrar ang Pasko digdi po sa nasyon na ini. Digdi yan sa nagpapadagostang Christmas around the world. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. 55 minutos na makalis sa alas 8 ng pagkaaga. Mabelta kita mga kabombo, makalis pa nagkapirang pagirumdum. Tuyong kapaskuhan na kadakol na masisiram na putahe ang satuyang pinag-aandaman. Alagad ang sobrang alat, taba, asin hamis na kakanon na pwedeng maging dahilan nin hypertension, diabetes, asin iba pang helang. Kaya ngunya na panahonin Pasko, hingawahon tang balansihon ang satuyang pagkakan. Magdagdag nin mga gulay asin prutas sa lamesa. Mag-inom nin tubig imbes ng mga soft drinks. Asin magpili nin mga inihaw o ginaagang kakanon imbes ng mga prinito. Tawa kung sibot ka magtaunin panahon para sa simpleng ehersisyo.